Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, July 18, 2024. Ako si Barbie Mulag at ito ang Balitang A to Z. Merong personal sa aming dalawa ni President Marcos. Never again? VP Sara Duterte, hindi na kailanman magsisilbi sa gabineteng Marcos, alukin man ng ibang pwesto. Heart-to-heart talk ni VP sa mga kaalyadong mambabatas, nakaschedule pagkatapos ng SONA. Senator Sonny Angara, formal nang umupo bilang kalihim ng Department of Education. Kakulangan sa classrooms at kulelat na ranking ng Pilipinas sa academics. Bubunuin! Exclusive! Matapos ang 12 taon, lalaking wanted sa pagpatay sa isang teenager sa Maynila, nahuli na sa wakas. SB 19, wagi bilang Favorite Asian Act sa Nickelodeon's Kids' Choice Awards. At Phil-Canadian actor Manny Jacinto, tinaguri ang sexy villain ng netizens sa kanyang hit role sa Star Wars The Acolyte. Ngayon, may nilulutong bagong proyekto. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Hindi na kailanman magsisilbi sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yan ang deklarasyon ni Vice President Sara Duterte. Anya, personal ang dahilan ng kanilang politikal na hiwalayan. Ibinunyag ni Duterte na pagkatapos ng SONA ng Pangulo, makikipagpulong na siya sa mga kaalyado ng ama na sina Senators Bongo at Bato de la Rosa para sa dibdibang usapan. May balitang A to Z si Ace Cruz. Mahabang kwento ayon kay Vice President at outgoing Education Secretary Sara Duterte kung bakit siya nagbidiyo sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Malalim anyan lamat na buhat pa nung bago siya pumayag na maging running mate ni Marcos. Merong personal sa aming dalawa ni President Marcos which stems from yung napag-usapan namin bago ako pumayag na tumakbong Vice President. Meron siyang sa trabaho at meron siyang sa bayan. Gate niya, alokin man siya ng ibang pwesto ng Pangulo, malabo nang tanggapin niya ito. Hindi na ako magsiserve in another cabinet post sa Marcos administration. Matagal nang sinabi ni First Lady Liza Araneta Marcos na bad shot sa kanya ang vice-presidente, pero ani Duterte, hindi kasama ang unang ginang sa mga dahilan ng kanyang pagbibitiw. No, kasi wala naman din kinalaman si First Lady sa trabaho namin ni Pangulong Marcos. So, sabi ko nga, kailangan niya na sit down dahil hindi siya isang rason lang. Nagkabuhol-buhol na siya na madaming rason. Hirit ni Duterte, hindi na magbabago ang kanyang pasyang huwag dumalo sa State of the Nation address ng Pangulo sa Lunes, pero panonoorin naman niya ito. Pero oras na matapos ang SONA, ayon sa BC ay pag-uukulan na niya ng panahon ang iba pang plano. Meron kaming schedule after ng SONA ni Senator Bongo at ni Senator Bato de la Rosa na mag-sit down at mag-heart-to-heart kaming tatlo. Pero sa ngayon, sinabi niyang hindi pa siya handang mag-endorso ng sinumang kakandidato sa pagkasenador sa hanay man ng dating unit team nila Pangulong Marcos o sa partido ng kanyang ama ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP. Kailangan ko kasi muna pag-isipan kung ano yung direction ko sa midterm elections sa susunod na taon. Kaya hindi pa ako handa na sumagot sa kanilang dalawa. Una lang sinabi ni VP Sara na tatakbo ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at dalawa niyang kapatid sa pagkasenador sa 2025, bagay na tinanggi ng dating Pangulo. Pero hirit ni VP Sara, huwag munang pakasiguro. That remains to be seen kasi nga sabi ko, diba, wala pa naman yung filing of candidacy. So hindi natin alam kung sino yung mga tatakbo for senators sa midterm elections. At saka, by my experience, to the last minute, nagbabago ang desisyon ng mga tao. Kaya hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Ani Duterte, itutuon niya ang oras sa Office of the Vice President lalo't maraming programa pa ang dapat trabahuhin. Nagpasalamat din siya sa natanggap na mataas na trust at approval ratings sa Pulse Asia. Para sa Balitang A to Z,
Ace Cruz. Formal na ring inilipat ni VP Sara Duterte ang pamumuno sa Department of Education sa bagong kalihim nito na si Senator Sonny Angara. Aminado si Duterte na may pagsisisi siya ukol sa mga hindi natapos na proyekto at plano. Gayunpaman, tiniyak ni Angara na ipagpapatuloy niya ang mga nasimulan ng ikalawang Pangulo. Sana ay kung ano yung pagtanggap ninyo sa akin ay ganyan din ang mainit na pagtanggap at pagmamahal na ipakita ninyo kay Secretary Sonny Angara. Formal nang inihabilin ng resigned Education Secretary Vice President Sara Duterte ang kagawaran ng edukasyon sa bagong kalihim na si Senator Sonny Angara. Sa turnover ceremony sa DepEd Headquarters sa Pasig City, ipinasa ni Duterte kay Angara ang selyo ng ahensya at transition report, hudyat ng opisyal na pagsasalin ng tungkulin. Sa kabila ng hirit ng ilang teacher groups na nagkulang raw si Duterte sa pagtaguyod sa sektor ng edukasyon, nagbigay-pugay pa rin si Angara at tiniyak na hindi masasayang ang mga nasimulan ng Vice-Presidente. Ang trabaho nyo ng magsisilbing matatag na pundasyon ng mga programa at proyekto na aming isusulong. We will build from what you have already started. Sa talumpati ni VP Sara, ibinida niya ang mga naging tagumpay sa nakalipas na 2 taon, tulad ng K-10 matatag curriculum at pagbabalik ng 27 million na mga estudyante sa loob ng mga silid-aralan matapos ang pandemya. Pero sa kanyang paglisan, may panghihinayang rin si VP Sara. It is with a heavy heart that I leave the Department of Education. Minahal ko itong trabaho na ito. Minahal ko yung mga kasama ko sa Department of Education. So, meron talaga akong regrets dahil gusto ko talaga tapusin yung kung ano man yung dapat na deliverables ng Marcos administration mula sa Department of Education. Ilan sa mga proyektong hindi na isakatuparan ni VP Sara ay ang pagre-repaso ng senior high school curriculum at pagsasaayos ng overtime pay para sa mga guro at health insurance para sa teaching at non-teaching staff. Bukod pa yan sa mga problemang mamanahin ni Angara, kabilang ang kulelat na ranking ng Pilipinas sa creative thinking, pagbabasa, matematika at agham. Gayon din ang napakalaking kakulangan sa mga silid-aralan sa bansa. Epektibo ngayong araw ang resignation ni Angara bilang senador para pagtuunan ng pansin ang bagong hamon ni Pangulong Ferdinand Marcos na ibangon ang education sector. Itinanggi ng Armed Forces of the Philippines ang napaulat na may pagwo-walkout umano na nangyari sa mga generals habang isinasagawa ang command conference sa Camp Aguinaldo noong July 4. Ayon sa AFP, gumagawa na sila ng hakbang para maparusahan ang nagpakalat ng maling impormasyon. Giniit din ng AFP na profesional ang buong kasundaluhan at hindi nila ito magagawa. We will not tolerate these efforts to malign our ranks or discredit our commitment to our mandate. So as we speak, we are exploring legal avenues to address this affront to the military profession. Matapang naming binabatikos yung the false narrative that was put out there by one of our retired officers, Plansyado na ang seguridad para sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero inaasahan din ang malawakang protesta sa labas ng batasang pambansa. Umaasa naman ang ilang mga mambabatas na tatalakayin sa talumpati ng Pangulo ang kanilang mga rekomendasyon. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. All systems go na ang kapulisan sa seguridad para sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Lunes. Bagamat walang nakikitang banta sa seguridad, hindi naman isinasawalang bahala ng otoridad ang nangyaring pagtatangka sa buhay ni US ex-President Donald Trump. May nangyari kay Trump, walang nangyari kay Trump, nakafactor in po yan. What we are doing right now, sinasabi ko nga,
every zone is always a different case. If we protect the President and we protect the Congress, we protect po yung democracy po natin. Yun po yung pinaglalaban natin. Sasabay din sa ulat ng Pangulo ang malawakang rally na isasagawa sa kahabaan ng northbound lane ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Kasama na rin dito ang pagkilos ng taga-suporta ni dating Pangulong Duterte at ng puganteng si Apollo Quiboloy. Gobyerno sa Pilipinas, imbes na solusyonan ang problema. Ang ilan namang mga magsasaka mula Central Luzon may maagang pagtitipo na sa tanggapan ng Department of Agriculture. Actually, mamaya nandito na yung Southern Tagalog para ikutin yung iba't ibang ahensya ng gobyerno na singilin yung mga ahensya na yun doon sa kainutilan nila, doon sa pagresolba, doon sa iba't ibang problema na dinadanas nila bilang mamamayan ng bansa. Sa kabila nito, namamahagi naman ang Pangulo ng 100 milyong pisong ayuda para sa sektor na apektado ng El Nino sa Mimaropa Region, partikular sa Palawan at Marinduque. Magbibigay po tayo ng tigsa 10,000 piso sa ilang mga magsasaka, mangingisda at kanilang mga pamilya na higit na nangangailangan. Inaanyayahan ko po kayo na sama-sama tayo maglalakbay tungo sa mas magandang bukas at ng isang bagong Pilipinas. Samantala, umaasa naman ang ilang mga mambabatas na banggitin sana ng Pangulo ang ilan sa kanilang rekomendasyon. Karapat-dapat na at dapat na talagang i-announce ng Pangulo natin na ibanda ang POGOs. Hindi lang DOF at NEDA, pati yung other government agencies kahapon, almost 90% ng government agencies from PNP to NSC, to PAOK, sinasabi ibanda yung POGOs. Political will naman ang hirit ni Senator Alan Peter Cayetano para sa Pangulo. Mabait kasi magsalita ang ating Pangulo di ba? So, ang problema sa gobyerno, halimbawa, when you say it, sana walang delay or I'm expecting no delays, iba yung kasi na parang pag pinukpok mo talaga Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Fake news! Yan ang sagot ng Weather Bureau na Pag-asa sa kumakalat ngayon sa social media na may malakas umanong bagyo na kasalukuyang humahagupit sa silangang bahagi ng bansa. Ayon kasi sa Facebook post ng Metro Headlines PH, tumama raw ang tinatawag nitong Super Typhoon Lakas madaling araw ngayong Huwebes. Pero mariing pinabulaanan ito ng Pag-asa at nag-abiso sa publiko na iwasan ang paniniwala at pag-share ng mga ganitong klaseng impormasyon na hindi galing mismo sa kanilang ahensya o iba pang reliable na source. Samantala, ayon po sa Pag-asa, palayunan ng Philippine landmass ang binabantayang low pressure area na huling namataan sa vicinity ng Sablayan Occidental, Mindoro. Meron po mga kumakalat sa mga social media pages na about dito sa malakas na bagyo na kasing lakas ni Yolanda na maaaring tumama dito sa ating lupa. Pero ito po ay isang fake news at wala po itong katotohanan. Sinelyuhan ng Bureau of Internal Revenue ang isang vending machine sa isang commercial building sa Quezon City dahil sa illegal na pagbebenta ng vape products. Ayon sa ahensya, hindi ito dumaan sa tamang registration. Tumanggi naman ang may-ari ng vending machine na magbigay ng komento. Iginigiit naman ng BIR na dapat may maparusahan ang may-ari ng gusali. Good news! Sa kauna-unahang pagkakataon ay magkakaroon ng pavilion representation ng Pilipinas sa pinakamalaking art festival sa South Korea, ang Gwangju Biennale. 7 Filipino artists ang tampok sa Philippine Pavilion, bitbit ang iba't ibang obra ng sining tulad ng painting, sculpture at photography. May temang Location for Freedom patungkol ito sa paghahanap ng kalayaan sa buhay. Kumakatok naman ang grupo ngayon sa mga art patrons na bigyang pansin ang kanilang merchandise upang makakalap ng pondo para sa paglahok sa art festival. I started covering the general news, national news, for a news magazine. Later on, I focused on several topics in Philippine society. Yung fundraising initiatives namin ay mainly para mapondohan yung pagpunta ng buong Philippine team sa Gwangju. So binabalak na August 25 to September 11 ay nandoon kami. Kasama na doon yung installation at saka yung exhibition opening.
Abangan sa aming pagbabalik, lalaking wanted sa pagpatay sa Maynila, timbog matapos ang humigit isang dekadang pagtatago. Exclusive! At lalaki mula sa Florida, USA, arestado matapos umano'y pagbantaan ang buhay ni US President Joe Biden. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Arestado ang isang lalaking wanted sa isang pagpatay sa isinagawang operasyon ng Manila Police District. Ang suspect nakapagtago sa mga otoridad ng humigit sa isang dekada. Hindi naman nawala ng pag-asa ang ina ng biktima matapos makamit ang hustisya na inakala niyang nalipasan na ang kaso ng panahon. May Balitang A to Z exclusive si Kim Salinas. Timbog sa operasyon ng Police Station 12 ng Manila Police District ang isang lalaking nagtago ng 12 taon para takasan ang nagawa niyang pagpatay sa isang kabataan sa lungsod ng Maynila taong 2012. Agad nagkasa ng isang operasyon ng Delpan Police Station matapos mapag-alaman na nagtatago ang suspect sa Binangonan, Rizal. Initially, ang information is armado yung suspect. Before namin ikasa yung police operation, nagkaroon kami ng casing and surveillance. At the same time po, talagang itinuon namin na yung tao ay natutulog para walang commotion na mangyari. At the same time, para maging maayos yung pagsiserve namin ng warrant of arrest laban sa kanya. Bukod sa kasong pagpatay, maraming kinakaharap ding kaso dahil known siya na isang holdupper at magnanakaw. Hindi lamang dito sa Parola, kundi doon na rin sa karatig ng mga probinsya. Tila nabunutan naman ng tinik sa dibdib ang ina ng napatay na biktima nang ipatawag siya sa presinto at makaharap ang sospek. Parang galit po ang naramdaman ko sa kanya na gusto ko siyang yung pagsasapakin pero napipigilan ko yung sarili ko dahil. No comment naman ang sospek na si alias John sa ginawa niyang pagpatay. Himalaman kung maituturing ang pagkakahanap sa sospek, tila umayo naman ng tadhana kay Nanay Marcela. Nasunod po kami dyan sa gate 1, haba po ng sunog. Yun lang po, dali-dali ko agad kinuha yung dokumentong yun, na naitabi-tabi ko pa. Dahil po laki po ng pag-asa ko na mahuli at mahuli po siya. Talagang malaki ang paniniwala niya na mahuhuli din itong suspect natin. Kasi nga, minsan nagkaroon ng sunog dun sa area nila, ang unang sinalba niya ay yung case records ng pagkamatay ng kanyang anak. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng kapulisan ng sospek at nakakulong na ito sa piitan. Tiniyak naman ng PNP na mabigat ang mga ebidensya na kanilang nakalap at tuluyang makakamtan ng naiwang pamilya ng biktima ang hustisya. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Ilang buwan bago ang filing ng candidacy, patuloy na nangunguna sa mga senatorial preference surveys gaya ng Pulse Asia at Okta Research si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo. Pero para sa kanya, wala pa raw siyang planong tumakbo sa pagkasenador sa darating na halalan. Anya malaki ang pasasalapat niya sa mga sumusuporta pero prioridad pa rin niya sa ngayon na ma-re-elect ang partido sa darating na midterm polls. Maraming salamat po sa tiwala. We will have to go for re-election sa ACT-CIS. I don't know. I don't have plans going up right now. Wala pang basehan para parusahan. Yan ang ginigiit ngayon ng National Kidney and Transplant Institute sa empleyado nito na umano'y nasa likod ng kidney trafficking sa Bulacan. Ayon sa pamunuan ng NKTI, matindi ang screening process para sa transplant procedures at wala raw access ang itinuturong nurse sa mga organ donors at mga recipient nito. Kasalukuyan naman daw na nagsasagawa na ng internal investigation patungkol sa issue. Pinag-iingat naman ng ahensya ang lahat lalo na sa mga transaksyon ng organ transplant. It's rather dangerous because, there may be abuse in all these transactions. There's abuse or maybe some of these donors may not be really healthy, no? They may have some abnormalities or something and then eventually they become renal
they become ESRD also in the future. Bukas raw si Senate Committee Chairman on Public Accounts Senator Alan Peter Cayetano na makipag-ayos kay Senator Nancy Binay. Yan ay sa kondisyong hindi raw dapat maapektuhan ng Senate inquiry ng kanyang komite sa bilyong-bilyong pisong budget para sa pagpapatayo ng new Senate building sa Taguig City. Matatandaang naging mainit ang bangayan ng dalawang senador kamakailan na nauwi pa sa pag-walkout ni Binay. Sa gitna nito, desidido si Senate Ethics Panel Chair Francis Tolentino na pag-aregluhin ang dalawa sa isang closed-door meeting. Yeah, for as long as wag lang maapektuhan yung resulta ng review. Yung ibig sabihin, secondary yung relationship namin, secondary yung if I can use the word tampuhan, di ba? As I said, I'm not perfect. I apologize to the public na nireport nyo naman kasi hindi naman dapat ganun talaga mangyari. Arestado ang isang lalaki mula sa Florida, USA matapos umano'y pagbantaan ang buhay ni US President Joe Biden at ilan pang federal officials. Ipinost ang naturang death threat 2 araw bago ang assassination attempt kay ex-US President Donald Trump. Ayon sa US Justice Department, may mga pahiwatig sa social media ang nagngangalang Jason Patrick Alday. Sa inilabas na probable cause affidavit, sinabi ng suspect sa isang tauhan ng mental health facility na nais itong gilitan sa leeg ang Pangulo ng Amerika. Agad namang nadakip ang suspect ng US Marshals Service Task Force at Secret Service. Susunod, P-pop group na SB19, huwagi sa Nickelodeon's Kids' Choice Awards. At mahook sa trending crush ng bayan ngayon, kilalanin ang Filipino-Canadian actor Manny Jacinto. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. May bago na namang milestone ng P-pop group na SB19 dahil sa bago nitong nakuhang award sa katatapos lang na Nickelodeon's Kids' Choice Awards. Samantala, Filipino-Canadian actor Manny Jacinto, trending. Bakit kaya? Alamin ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Gento, 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 dito basta-basta bindo. 18s, let's celebrate! Dahil ang tinaguri ang P-pop Kings na SB19, muli na namang gumawa ng kasaysayan sa global stage matapos pangalanan bilang Favorite Asian Act sa Nickelodeon Kids' Choice Awards 2024. Sinuportahan through fan voting ang SB19, dahilan para malampasan nito ang K-pop group na Enhypen, Malaysian singer Iman Troy, Japanese girl group na Niziu at ang Indonesian artist na si Tiara Andini sa parehong kategorya. Samantala, hot topic sa social media ngayon ang hang at good-looking na Filipino-Canadian actor na si Manny Jacinto. New crush sensation nga raw kung maituturing ang Star Wars latest Darksider na si Kimir aka The Stranger sa The Acolyte series. Sa kanyang Instagram, happy ang mga fans sa reunited post ni Manny kasama ang The Acolyte co-stars. 2013 nang unang mapanood si Manny Jacinto sa telebisyon sa ilang roles sa American series tulad ng Supernatural, box office film ni Tom Cruise na Top Gun Maverick, at sa dark film na Bad Times at El Royale kasama si Chris Hemsworth. Pero mas lalong namayagpag ang pangalan ni Manny sa industriya nang makasama siya sa bagong latest live-action series na The Acolyte nitong 2022. Usap-usapan naman ang nilulutong proyekto kasama ang ilang Filipino producers na matagal nang nilulook forward ni Manny. Ano kaya yan? Abangan! Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Good vibes naman tayo mga ka-A to Z sa mga kikay girls dyan. For sure, hindi makakaalis ng hindi nakaayos. Pero paano na lang kung malalate ka na sa pagpasok at tila hindi ka makaalis dahil ang hinihintay mong matapos, hindi matapos-tapos sa pagme-makeup? Panoorin.
I think I'll take my whiskey neat, my coffee black and my bed at 3. You're too sweet for me. Make-up is life nga raw. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa medical epidemiologist na si Seth Berkley. Sabi niya, ang pamumuno ay nakasentro sa plano at responsibilidad, hindi sa kapangyarihan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!